Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Ang ganda! Anong ganda? Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Narito si Padre Camora. Ano? Hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Putris, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Makikilala ninyo't bawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds. Oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo, malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila, palibhasay na nirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang de alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Samantala, nais ni Benzaib na ibunyag ang daya ng tinatawag na estinghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Benzaib ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya, ngunit wala siyang nakitang anuman. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na. Napakabagal namang tao nito. Kung gayoy, magsiupo na po. Mga kaginoohan, minsay dumalaw ako sa piramide ni Khufu, ika-4 na libi ng mga paraon. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula ay nakita ko ang kahang iyan na maaari ninyong siyasatin. Amoy bangkay! Kamoy ng 4,000 taon! Ang kahang ito, mga ginoo, ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng 2 salita. Nang magawa kong bigtasin ang unang salita, nasindak ako nang buksan ko at matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang 2 salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay ang sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang 2 salitang makapangyarihan, panlikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Sa gitna ng katahimikan at sa nanginginig na tinig ay nagpatuloy si Mr. Leeds. Mga ginoo, sa pamamagitan ng isang salita'y bubuhayin ko ang sandaot na abo upang makausap ninyo ang tanging nilikhang nakababatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Eremos, Esfinge, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ng panahon ang nakasasakupay ang mga taga-Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persya, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako ni Thoth sa kanyang hukuman. At nang magdaan ako sa Babylonia'y nabatid ko ang isang akilakilabot na lihim ng pandaraya ni Kaumata upang angkinin ang kapangyarihan. Sa takot niyang isumbong ko siya kay Cambyses ay pinalak ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Mamamatay, labastangan sa Diyos at mapagparatang isusunod kita. Mamamatay, mamamatay, mamamatay. Mahabag!
Nang makauwi si Placido sa tinutuluyan niyang bahay kasera, nadatnan niya ang inang si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at dalhan siya ng kwalta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at ang dahilan nito